Kaibigan, welcome sa ating munting channel. For more videos, please like, share, and subscribe para updated ka sa ating mga bagong upload na videos. Subscribe na! Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng pangunahing base ng isang masamang grupo na nagbebenta ng mga organ ng mga tao sa loob ng maraming taon. Karamihan ay mula sa mga bata. Sa oras na iyon, naghahanda ang mga pulis upang hulihin ang big boss ng grupo. Isa si Jinming sa mga opisyal at nakita niya ang isang bata sa hindi kalayuan. Alam ni Jinming na mga 5 minutes andyan na ang kaaway, pero hindi niya maalis ang tingin sa bata na mukhang nasa panganib. Nahaharap si Jinming sa isang mahirap na pagpipilian kung susubukan niyang mahuli ang leader na si Songpa o tulungan ang bata. Pagkatapos ay nagpasya siyang tulungan ang bata, ngunit ang pagpipiliang ito ay nagdudulot ng isang malaking shootout sa pagitan ng mga pulis at mga masasamang tao. Ang mabuting balita ay nailigtas ang bata, ngunit ang masamang balita ay nakatakas ang leader. Makalipas ang 10 taon, ang maliit na bata ay nasa hustong gulang na ngayon na nagngangalang Jintai. Jinming na nagligtas sa kanya noon ay nagtuturo sa kanya at ang isa pang sniper na babae na si Xiaomi. Si Xiaomi at Jintai ay palaging sinusubukang malampasan ang bawat isa sa mga kasanayan sa pagbaril. Ngunit sa pagitan nilang dalawa, si Xiaomi ay medyo mas mahusay. Madalas na sabihin ni Jinming kay Jintai na kung ang kanilang mga pagsasanay sa pagbaril ay tunay na labanan, maaaring hindi makalabas si Jintai ng buhay. Dahil para kay Jinming, ang pangunahing gawain ng isang sniper ay ang manatiling buhay kaysa sa pagbaril ng mabuti. Sa gabi, si Xiaomi ay maraming nainom, kaya inihatid siya ni Jintai pa uwi. Ngunit si Xiaomi ayaw niyang tulungan siya ni Jintai sa kanyang pag-uwi. Kinabukasan ng lahat ay bumalik sa pagsasanay, ngunit si Jintai lamang at si Xiaomi ang nakatapos at naging mga miyembro ng seguridad. Si Jinming ay talagang masaya para sa kanila, sa lalong madaling panahon pagkatapos na magkaroon ng plano upang mahuli si Songpa. Sa oras na iyon ay malungkot si Xiaomai, dahil hindi siya napili para sa malaking trabahong ito, ngunit si Jintai ang napili upang mamuno sa koponan. Gayunpaman si Captain Wong ay hindi masyadong umaasa. 7 beses niyang sinubukang hulihin si Songpa noon, ngunit may nangyaring mali. Naisip niyang may lihim na tumutulong kay Songpa sa kanyang team. Tulad ng dati na nagkamali din ang planong ito. Maraming miyembro ng team ang nasaktan at napatay kaya sinabi ni Jinming kay Jintai na umalis na. Mukhang si Choi ang tumulong kay Songpa, dahil binugulo niya ang communications ng team. Si Jintai, ang pagiging matapang o baka medyo baliw ay nagpasya na magpatuloy kahit na mukhang masama ito. Kinabahan si Jinming kaya sinabihan niya si Xiaomei para maghanda ng bagong team para tumulong sa kanya. Pero sabi ni Captain Wong ay hindi na. Gusto niyang malaman muna kung sino ang traidor. Pagkatapos ay nagsimulang gumana muli ang komunikasyon at makikita ng lahat si Jintai na nakikipaglaban sa mga masasamang tao ng mag-isa at siya ay nanalo. Nagpakita pa siya ng lahat ng video sa kanyang mga laban ngunit wala si Songpa doon. Ilang sandali matapos sabihin ni Captain Wang kay Jintai na maghanap kung saan-saan sa lugar. Si Jintai ay nakakita ng isang computer na may mga detalye tungkol sa mga taong nagtatrabaho kay Songpa. Nakita ni Jintai ang pangalan ni Jinming sa listahan. Sinubukan ni Jinming na sabihin na hindi siya masamang tao, pero sinabihan ni Captain Wong si Xiaomei na arestuhin siya. Tapos mula sa malayo ay sinubukang barilin ni Choi si Jinming, ngunit mabilis si Xiaomei at binaril si Choi, na nagsimula ng isang malaking labanan. Sa loob ng kanilang main building pagdating doon ni Jintai nakita niya si Captain Wong na nasaktan ng husto. Sabi ni Captain Wong, si Jinming ay nagtatrabaho para kay Songpa at ganon din si Xiaomei. Sinubukan ni Jinming na sorpresahin si Jintai sa pag-atake. Ngunit si Jintai ay mabilis at nagsimula na silang nag-aaway. Noong oras na iyon sinabi ni Jinming kay Jintai na ibaba ang kanyang baril. Ngunit pagkatapos ay sumali si Xiaomei at lahat sila ay nagsimulang magbaril at mag-away. Sa gitna ng lahat ng ito ay binaril si Jinming. Lumala ang mga bagay nang nagpakita si Songpa, at sinabihan ng kanyang mga tauhan na pasabugan ng buong gusali kasama sina Jintai, Jinming at Xiaomei na nasa loob pa rin. 8 taon pagkatapos ng mga pangyayari, nakalabas ng buhay si Jintai na mukhang gulo at madalas na lasing. Isang araw ay nahihirapan siya dahil ang isang bata ay kumuha ng pera ng iba, binugbog ng mga tao si Jintai, sa pag-aakalang may kinalaman siya. Pagkatapos kunin ni Jintai ang bata, upang makilala ang kanyang ina na si Min, isang babae na nagbebenta ng kanyang katawan para sa pera. Nang marinig niya ang tungkol sa ninakaw na pera na iniaalok niya ang kanyang sarili bilang bayad. Ngunit sabi ni Jintai na ayaw niya. Sa halip ay nagpasya siya na ang bata ay magtatrabaho para sa kanya.
Ang bata ay interesado tungkol sa kanyang sweldo kaya tinanong niya si Jintay. Ngunit sinabi lamang ni Jintay na matulog na siya dahil may abalang araw sila. Sa sumunod na araw, lumabas sila upang maghanap ng mga lumang bagay na maaari nilang ayusin at ibenta. Habang nasa labas ang bata na tinatawag na Boy ay isang senyales na nag-aalok ng pera para sa donasyon ng dugo. Pabalik sa kanilang lugar, nasasanay na si Boy na magtrabaho kasama si Jintay. Pinaalalahanan siya ni Jintay na kailangan pa niyang mag-aral kaagad. Pagkatapos na dumating si Min at makita ang kanyang anak, namangha siyang makitang nag-aaral ito. Pagkatapos ay hiniling sa kanyang ina na tanggalin ang kanyang salamin. Dahil hindi pa nito nakitang wala ang mga ito at nagtataka kung bakit may pasa ito sa kanyang mata at ito ay mula sa isa sa kanyang mga kliyente. Di nagtagal matapos magpasya si Boy na humingi ng pera mula kay Jintay para tumulong sa gastos ng kanyang ina sa loob ng ilang araw. Pagkatapos makuha ang pera, dinala ni Min ang ilang pagkain kay Jintay bilang isang paraan para magpasalamat. Nakita ni Min na tinuruan ni Jintay si Boy kung paano magbasa at magsulat. Habang magkasama si Min ay nagbahagi ng isang sikreto na si Boy ay hindi talaga niya anak, siya ay kanyang pamangkin. Lumalabas sa nakaraan ang tunay na ina ng bata ay ang kapatid na babae ni Min na nasangkot sa ilang bagay sa droga at gumawa ng ilang mga talagang masamang pagpili. Pagkatapos noon ay ginawa ni Min ang anumang trabaho na kaya niya kahit na ayaw niyang bayaran ang mga utang ng kanyang kapatid at alagaan si Boy. Habang nag-uusap sila si Boy ay abala sa pag-aaral, ngunit bigla siyang tumigil at nabitawan ang kanyang lapis. Pagkatapos noon tinapos ni Min ang kanyang pakikipag-usap tungkol sa bata at nagpaalam siya bago umuwi. Sa kabilang banda, hinahanap ni Boy ang kanyang nalaglag na lapis. Nang makita niya ang isang nakatagong kahon sa loob ay nakita niya ang isang bangkos ng mga gamit sa bahay na nagsimula siyang magtaka kung si Jintay ba ay isang mamamatay tao o marahil ay isang pulis. Walang sinabi si Jintay, sinabihan niya lang si Boy na humiga na sa kama. Sa sandaling iyon, tila may mabigat na damdamin si Jintay kay Jinming na patuloy siyang nananaginip tungkol sa kanya upang harapin ang mga alaalang ito. Madalas siyang umiinom upang makahanap ng kapayapaan. Buhay pa rin si Jinming, sa katunayan ay kinuha niya ang illegal business ni Songpa. Sa kabilang banda, si Xiaomei ay kasama pa rin si Jinming na laging nasa tabi niya. At ang isa pang lalaki na pinangalan ng Long ay binigyan ng isang gawain upang alisin ang isang karibal sa negosyo ni Jinming. Pagkatapos tapos na sila, sinabi ni Xiaomei kay Jinming na nakahanap na siya ng kaparihong blood type niya. Dahil sa mahina na ang puso ni Jinming matapos siyang mabaril ni Jintay 8 taon na ang nakalipas. Flashback si Dr. Kim ang nagligtas kay Jinming mula sa bingit ng kamatayan. Sa pamamagitan ng lahat na ito nalaman ni Xiaomei ang tunay na kulay ni Jinming, na siya ay nasa panig ni Songpa, bagaman gusto niyang wakasan si Jinming, ngunit naalala niya ang pagligtas nito sa kanya noong bata pa siya. Si Dr. Kim pagkatapos ay hinahayaan kay Xiaomei na si Jinming ay may kondisyon sa puso at nangangailangan ng bagong dugo bawat taon, na may blood type na B. Sa kasalukuyan si Jintay nagising siya at napansing nawawala si Boy sa kanyang kama. Maya-maya lang ay nagpakita si Boy na may dalang maraming inumin, pagkain at cash. Si Jintay nag-iisip na nagnakaw na naman si Boy at sinabihan siya na umalis. Ngunit pagkaraan hinanap ni Jintay si Boy, at nakita niya na kinuha siya ng mga armadong lalaki. Sinubukang iligtas ni Jintay, pero hindi niya magawa dahil may baril ang mga ito. Naalala ni Jintay ang blood donation na sinulatan ni Boy. Pagkatapos mabilis na pumunta si Jintay, upang tingnan kung nag-donate nga ba ng dugo si Boy para sa ilang pera, nag-donate pala si Boy noong umaga. Pinilit ni Jintay ang isang doktor para sa mga detalye kung saan maaaring matagpuan ang lugar ng kalaban. At ibinigay ng doktor ang address. Matapos marinig, tumungo si Jintay sa locus yung iyon, nagkukunwari siya sa restaurant na isang trabahador. Siniyasat niya ang lugar umaasang makita si Boy. Nakaharap niya ang isang kaaway sa elevator at nagawa niyang patumbahin ito. Ngunit isang pangyayari ang naganap na gawang patumbahin ni Dr. Kim si Jintay, gamit ang ilang mga gamot. Si Jintay ay sinubukang labanan si Dr. Kim kahit na siya ay nahihilo. Sa kanyang pagkabigla nakilala niya ito, si Dr. Kim na nagtangkang saktan siya noong siya ay bata pa. Nagtanong si Jintay kung nasaan si Boy, bago pa man makapagsalita pinatay na si Dr. Kim. Ngunit nakita ni Jintay na tumatawag si Xiaomei kay Dr. Kim. Iniisip ni Jintay na may kinalaman din dito si Xiaomei. Gumamit si Jintay ng isang matalinong panlilinlang gamit ang isang kutsara. Dahilan para mawala sa focus si Xiaomei. Nagbigay ito sa kanya ng isang maikling butas upang makaiwas sa mga bala na pinaputok ni Xiaomei. Pagkatapos si Xiaomei muling binaril si Jintay, ngunit nagawa niyang makatakas muli.
Ngunit hindi nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nakulong sa isang silid na napapaligiran ng mga kalaban at naganap ang isang kapanapanabak na laban ni Jintai at Long. Sa gitna ng kaguluhan nagawa ni Jintai na agawin ang isang kwintas mula kay Long at mabilis na lumabas. Nakaramdam siya ng pagkahilo mula sa gamot na binigay ni Dr. Kim sa kanya. Nagbiglang dumating si Min upang tulungan siya. Kinaumagahan nagtanong si Min kung nasaan si Boy. Sinabi ni Jintai na kinuha si Boy ng mga kalaban para sa iligal na pangangalakal ng organ. Natarante si Min sa kanyang narinig, na umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Sinubukan ni Jintai na pakalmayan siya sa pagsasabing naniniwala siyang buhay pa si Boy. Pagkatapos inahit ni Jintai ang lahat ng kanyang buhok sa katawan na nagpapaalala sa kanyang mga araw bilang isang asasin. Hinukay din niya ang kanyang armas na itinago niya halos isang dekada na ang nakakaraan. Bilang bahagi ng kanyang plano ipinasangla niya kay Min ang kwintas na kinuha niya mula kay Long. Pagkatapos kinumpronte ni Long si Min, na hinihiling na malaman kung nasaan si Jintai. Nang biglang isang bala ang tumama sa kamay ni Long, ito ay mula kay Jintai. Pagkatapos ay naganap ang isang barilan, at nahuli ni Jintai si Long. Pagkatapos ay dinala ni Jintai si Long kung nasan si Boy, ngunit hindi nila ito mahanap. Sa oras na iyon ay nakuha ni Jintai ang isa sa mga lalaki sa lugar upang i-hack ang mga account sa bangko ng organisasyon ng kaaway. Pagkatapos ay nagpasya siyang tapusin si Long dahil wala na siyang pakinabang sa kanya. Nang tumawag si Xiaomei sa telepono ni Long, si Jintai ang sumagot. Nag-propose siya ng isang trade kung saan kapalit ni Boy para sa nahack na impormasyon ng account. Sumang-ayon si Xiaomei na mag-set up ng isang pagkikita sa isang gusali sa East City. Sa gabi si Xiaomei ay tumayo sa isang gusali ng bubong na handa sa kanyang pagbaril. Ngunit ang kanyang sorpresa sa halip na magpakita si Jintai, si Min ang nandoon. Nagbigay ng warning shot si Xiaomei upang lumabas si Jintai. Pagkatapos ay napapaligiran sila ng mga tauhan ni Xiaomei. Dumating si Jintai upang iligtas sila. Si Min at Boy ay tumakbo. Ngunit nahuli ni Xiaomei si Min at ginawang panangga sa laban. Sabay na nagpaputok si Xiaomei at Jintai. Ngunit naligtas si Jintai dahil sa kanyang bulletproof gear at hindi si Xiaomei. Biglang dumating si Jingming at pinatay si Min at hinuli muli si Boy. Nagulat si Jintai nang makita na buhay pa si Jingming, at isa ng leader ng iligal na negosyo. Habang si Jingming ay naghahanda para sa isang paggamot, isang bala ang tumama sa salamin ng gusali. Inutos ni Jingming sa kanyang mga tauhan na hulihin si Jintai. Lumalaban si Jintai sa kanyang dating team ay natalo niya silang lahat. Naganap ang laban sa loob ng isang gusali, kung saan mabilis na tinalo ni Jintai ang mga tauhan ni Jingming. Makalipas ang 8 mahabang taon ay oras na para harapin ni Jintai ang kanyang matandang guro. Ngunit nakakapagtakang ibinaba ni Jintai ang lahat ng kanyang armas. Wala siya doon para lumaban, gusto lang niyang iligtas si Boy. Kahit na binaril siya ni Jingming ng 2 beses, hindi nagpatinag si Jintai. Noong mga sandaling iyon, curious si Jingming kung bakit napaka-protective ni Jintai sa batang lalaki. Gaya ng pagtataka ni Jintai kung bakit siya iniligtas ni Jingming noon. Pagkatapos ng ilang sandali ng paggalang kay Jingming ay umalis si Jintai. Sa kasamaang palad hindi nakaligtas si Jingming sa kanyang heart surgery. Nang susunod na araw habang dinadala ni Jintai si Boy sa paaralan, matamis na tinawag ni Boy si Jintai na daddy sa unang pagkakataon. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood, kaibigan.